Kung naghahanap ka ng perpektong manok para sa backyard mo, baka ito na yon. Pag-usapan natin ngayon ang Barred Rock, isa sa mga pinakapaboritong lahi sa Amerika at may napakagandang dahilan kung bakit. Para lang magkaroon kayo ng idea kung gaano ka-espesyal ang lahing ito, pakinggan nyo to. Sabi nga ni The Wing Lady ng Strong Animals, talagang kamangha-mangha sila at hindi ako makapaghintay na ibahagi kung bakit. Yan yung tipo ng passion na naibibigay ng Barred Rock sa mga may-ari nila. Nakaka-excite, di ba? At para patunayan kung gaano sila ka-charming, kilalanin natin ang ilan sa kanila. Meron si Skipper, yung laging katulong mo sa harden. Si Kowalski, yung wonderful at super chill na tandang. Si Bertha, na parang asong labrador kung makahingi ng atensyon. As in, ganun ka-friendly ah. At ang paborito ko, si Happy, na sumasama pa sa stroller pag namamasyal. So yan pa lang, alam mo nang hindi sila ordinaryong manok. Okay, so alam na nating friendly sila. Pero saan ba talaga sila nanggaling? Tara, balikan natin ang kasaysayan nila. Ito yung all-American story ng Barred Rock. Okay, silipin natin tong timeline. Nagsimula lahat noong 1849, unang beses silang lumabas sa isang poultry show sa Boston. Tapos, fast forward to 1869, doon na talaga nabuo yung modern na Barred Rock na kilala natin ngayon. At naging official yang noong 1874 nang tinanggap na sila sa American Standard of Perfection. At alam nyo ba, bago pa mag-World War II, sila na yung pinakasikat na lahi sa buong Amerika. Grabe, di ba? At ang nagpatibay talaga sa status nila, itong libro na to, ang Plymouth Rock Standard and Breed Book. Kasi yung kasikatan nila hindi lang dahil sa itsura, ito'y dahil sa tibay nila at sa pagiging dual purpose. Ibig sabihin, alagaan mo sila para sa itlog, alagaan mo rin sila para sa karne. In fact, sila yung naging pundasyon ng buong modernong industriya ng broiler noong 1920s. Ganon sila kaimportante. So, pag-usapan pa natin yung pagiging dual-purpose powerhouse nila. Ano ba talaga ang makukuha mo sa kanila bukod sa pagiging friendly? Heto yung cheat sheet natin. So class nila, American. Ang purpose, yun nga, dual, itlog at karne. Malaki silang manok ha. Ang inahin, mga 7.5 pounds at ang tandang 9.5 pounds. Ugali, super kalmado, maamo at kalakaibigan. At etong maganda, matibay sila sa init at lamig. Plus, yung itlog nila malalaki at brown. Basically, all-in-one package na sila. So, gaano karaming itlog? May mga nagsasabi na aabot daw sa 250 kada taon. Wow, di ba? Pero para maging realistic tayo, para sa isang typical na backyard setup, asahan mo na yung mga 80 to 200 eggs per year. Which is, honestly, napakaganda pa ring bilang yan. Okay, eto na. Dito na papasok yung isa sa mga pinaka-cool na bagay tungkol sa kanila. Merong silang parang genetic trick na sobrang useful para sa mga nag-aalaga. Pero bago yan, alabin muna natin tong salitang to, auto-sexing. Ano ba to? Simple lang. Ito yung kakayahan na malaman mo agad kung lalaki o babae yung sisiw pagpapisa pa lang, based lang sa itsura nila. Walang hulaan. Paano to nangyayari sa Barred Rocks? Dahil yan sa tinatawag na barring gene. Ganito yan. Yung mga lalaki may dalawang kopya ng gene na yan. Yung mga babae, isa lang. At dahil sa pagkakaibang yan, nag-iiba yung itsura nila. Yung mga lalaki, mas mapusyaw ang kulay at mas malalapad yung puting buhit. Yung mga babae, mas madilim tingnan. So paano mo gagamitin yan para malaman ang kasarian ng sisiw mo? Dalawang bagay lang ang titingnan mo. Una, yung tuldok sa ulo. Yung sa lalaki, mas malaki at parang di pantay yung pagkaputi. Sa babae, mas maliit at bilog. Pangalawa, yung 20. Sa lalaki, mas mapusyaw. Sa babae, mas madilim. Ganun lang kasimple. Sobrang helpful nito. Okay, so ang dami na nating nalaman. History, ugali, genetics. Ngayon, ang tanong, para sa'yo ba talaga ang Barred Rock? Eto, isang napaka-importanteng paalala. Kailangan mong mag-research bago ka bimili. Kasi may dalawang klase, yung utility at exhibition strains. Yung exhibition, pinalakihan para sa ganda, para sa mga show. Baka hindi sila ganun kagaling mangitlog. Kaya kung ang habol mo ay itlog, siguraduhin mong tanungin yung breeder, utility strain po ba ito? Yan ang magic words. Madalas din silang napagkakamalang Dominic na ninuno pala nila. So, paano mo sila makikilala? 3 bagay.
Una, yung palong. Ang Barred Rock, single comb lang. Yung Dominic, rose comb, yung parang may maliliit na tuldok. Pangalawa, yung balahibo. Straight na guhit-guhit sa Barred Rock. Sa Dominic, parang V-shape yung pattern. At panghuli, sa laki. Mas malaki at mas siksik tingnan ang Barred Rock. Kumusta naman sila kung ikukumpara sa isa pang sikat na lahi, yung Rhode Island Red? Well, may isang pag-aaral noong 2024 na tiningnan yan. At base sa data, lumalabas na bahagyang mas mataas ang production at mas mabigat ang itlog ng Rhode Island Red. Pero, at ito isang malaking pero, tandaan natin na pwedeng-pwede tong magbago depende sa strain ng manok, sa pakain mo at sa environment. Hindi to absolute. So, i-summarize natin. Ano ang mga pros? Una, sobrang friendly nila. Perfect para sa mga pamilya at baguhan. Matibay sa kahit anong klima. Excellent dual purpose. At kahit yung mga tandang nila, kalmado. Ano naman ang cons? Isa lang talaga. Kailangan mong magsaliksik ng mabuti para masigurado mong utility bird ang makukuha mo kung itlog ang priority mo. Yun lang. Kaya yan, kung isa sa alang-alang mo ang kanilang mayamang kasaysayan, ang kanilang napakagandang personalidad at yung kakaibang genetics nila, ang tanong na lang, ang Barred Rock na ba ang nawawalang piraso sa kawan mo?